post po ni Jeff Oligar TV. Sa mga hindi po nakakilala kay Jeff Oligar TV, supporters yan at defender na din ng ABS-CBN. So nabasa ko sa kanyang post na si Kim Chiu daw po ay binabantaan at binabastos, no? Binabastos, binabantaan. So iba po yung pangbabastos, no? Bukod pa rin po yung pagbabanta. Sabi niya dito, wag po sana ganon, nagtatrabaho ng marangal ang tao. Yes, mga kakimpaw. Actually, wala namang ginawa si Chinita Princess sa mga taong yan. Pero bakit ganon po yung ginagawa nila kay Chinita Princess? 'Di ba sa kabila po ng ginagawa niyang pagtulong at pagmamahal sa kapwa niya, mga kababayan natin, grabe naman po yung pambabatikos sa kanya. At ayan nga, may nagbanta pa, tapos binabastos siya sa social media. Nakakasad lang. 'Di ba? Isang artista na may napakagandang puso, yung ginaganito nila. So, unfair naman yan, di ba? Hindi ka tanggap-tanggap, hindi ka nais-nais. Kaya naiintindihan ko po si Paolo Abilino, mga kakimpaw, kung bakit ganun siya kaprotekta kay Chinita Princess, paglalakad si Kim Chiu, nakaagapay, nakabantay si Paolo Abilino. Kasi takot din po si Paolo Abilino na si Kim Chiu ay atakihin po ng mga tao-tao dyan sa labas, mga kakimpaw. Nung time sila, nag-jogging pa yun or fun run sa saan ba yun, mga kakimpaw. Every time na may fun run sila ni Paolo Abilino, nakikita ko yung protection ng isang Paolo Abilino kay Kim Chiu. Talagang halos ayaw niya tong palapitan sa mga fans na nagpapapicture kay Chinita Princess. Ganun siya ka-protective kay Chinita Princess. At lalo na ngayon, mga kakimpaw, na may banta ang buhay ni Chinita Princess. Kaya sa mga bashers dyan na lagi pong gumagawa ng issue para po kay Kim and Paolo Abilino, sinusupalpal na po kayo araw-araw ni Paolo maging ni Chinita Princess. Pero in a nice way. Pinapakita lang naman nila kung anong meron sa kanilang dalawa para po tumigil na kayo sa kakabatikos ninyo, sa kakagawa ninyo ng issue laban kay Kim and Paolo. So yun yung maganda po na parang sandata, 'di ba, or panggante dito po sa mga taong mga bashers, mga galit na galit sa Kim Pao at sa success nila. Ito po yung gante ni Kim and Paolo. Tahimik na pinapakita yung kanilang success, yung kanilang tunay at deep na pagmamahal sa isa't isa na siyang ayaw na ayaw po ng mga bashers. Kaya naman sila, patuloy silang gumagawa ng issue kay Kim and Paolo nang gagaliitin sila lalo. Pero si Kim and Paolo Abilino, yung ganti nila, deadma. Bagkos pinapakita nilang nila yung real na meron sa kanilang dalawa. So, basic, 'di ba? Sa simpleng gano'n ni Kim and Paolo Abilino, parang napupurga po ang mga bashers. Kaya good luck na lang sa kanila kung kailan sila titigil dahil si Kim and Paolo Abilino hindi yan titigil sa pagmamahalan po nilang dalawa. Bagkos araw-araw habang tumatagal, mas lalo pong tumitindi ang kanilang pagmamahalan. At yan po yung tinatawag na love, unconditional love na sa kabila ng pagbabatikos ng iba, nananatiling matatag, nananatili din po na tahimik. Kaya relax lang mga kakimpaw at maging panatag po tayo, okay? Kung totoo ang balitang may banta laban kay Kim Chiu, natural lang na mag-react ng matindi ang mga taong malapit sa kanya, kasama na si Paolo Abilino. Kahit patrabaho lang ang koneksyon nila, ang chemistry, bonding at trust na nabuo sa proyekto ay sapat para magdulot ng genuine concern. Sa showbiz, karaniwan na ang mga fake threats, exaggerated headlines, at minsan ay gawa-gawang drama para mag-trending. Pero kung meron talagang nangyaring seryosong issue, nararapat na management, security team, production, legal team ang unang kumilos para protektahan si Kim. Sa side ni Paolo, hindi na nakapagtataka kung bakit may todo bantay na ang peg. Kilala siya bilang protektado sa mga katrabaho, tahimik pero hindi nagpapabaya. May strong sense of responsibility. At dahil sobrang lakas ng Kim Pao fandom, kahit maliit na sitwasyon, lumalaki at nagiging usapan sa social media. Bakit nagre-react na matindi ang fans? Kasi sa mga nakaraan nilang BTS interviews at on-cam moments, kita ang genuine care ni Paolo kay Kim. Kita rin komportable at tiwala si Kim sa kanya. Kaya kahit anong issue, ngayon pa lang, protective na kaagad ang fans.
May fear sila na baka maapektuhan si Kim emotionally o physically kung totoo ang pagbabanta. Ano ang mas realistic na pananaw? Posibleng pinalaki lang ng headlines ang nangyari. Pwede ring maliit na security concern pero ginawang sensational para mag-trending. At pwede ring galing lang sa bashers o random online harassment na common sa celebrities. Pero sa kahit anong anggulo, maganda na may support system si Kim. Friends, management, pamilya, at kasama na rin si Paulo kung totoo man. Ang pinakamahalaga, safety muna, walang dapat baliwalain. At kung toong-toong nagpaita ng concern si Paulo, malaking bagay iyon para kay Kim at sa fans. Kung may bantang nagaganap, dapat itong harapin ng tamang authorities. Kung exaggeration lang ito ng media, at least napakita pa rin kung gaano kalalim ang pag-aalaga ni Paulo sa mga taong mahalaga sa kanya. Ang balita tungkol sa diumani pagbanta kay Kim Chiu ay isa sa mga uri ng isyung agad nagpapainit ng ulo ng fans, nagdudulot ng kaba, at nagkakaroon ng malaking ingay online. Si Kim ay isa sa pinaka-visible, pinakasikat at pinakamabait na artista sa industriya, kaya kahit maliit na intriga, lumalaki. Pero kung may threat man na totoong nangyari, hindi na ito basta showbiz issue, personal safety na ang usapan. At sa ganitong sitwasyon, hindi na rin nakapagtataka kung bakit si Paulo Avellino ay nagmumukhang todo bantay o extra protective kay Kim. Kilala si Paulo sa pagiging tahimik, pero seryoso pagdating sa mga taong importante sa kanya. Hindi siya maingay, hindi siya dramatic, pero may natural siyang aura ng pagiging responsible. Kaya kung may naramdaman man siyang potential danger, ang instinct niya ay kumilos, magbantay at siguraduhin na safe si Kim. Makikita rin dito ang ibang level ng connection nilang dalawa. Hindi ito simpleng ka-love team lang. Hindi ito simpleng on-screen partnership. Ito yung klase ng rapport na nabubuo kapag araw-araw kayong magkasama sa set. Nagkakaintindihan kayo kahit walang sinasabi. Pareho kayong busy pero may malasakit sa isa't isa. At may mutual respect at pag-aalaga. Kaya ang fans lalo pang naapektuhan. Para sa kanila, hindi na lang ito tungkol sa kilig, concern na ito. Nakaka-trigger ang ideya na may nagbabanta sa idol nila. Nakakatakot, nakakagalit, at minsan humahantong sa collective defense mode ng fandom. Kaya kahit anong balitang may kinalaman sa threat plus Kim plus Paulo, mabilis mag-viral. Pero kailangan rin maging malinaw. Marami sa mga ganitong balita ang pinalalaki o ginagatungan ng sensational titles. Hindi bago sa industriya ang pagpapa-excite ng mga headlines para lang makakuha ng views. Minsan maliit lang ang issue, pero pag inilabas sa social media, parang major incident na. Ang mahalaga ngayon na ito, kung may kahit anong risk kay Kim, tiyak na ang management, security, at mga taong malapit sa kanya ay may ginagawa ng hakbang kasama na si Paulo kung talagang nandiyan siya para magbantay. At kung fictionalized man ang ibang elements ng balita, hindi pa rin may kakaila na consistent ang pag-aalaga at concern ni Paulo sa kanya, on-cam at off-cam. Sa dulo, ang reaksyon ng publiko ay nagmumula sa dalawang bagay. Kagustuhang protektahan si Kim at pagkilala sa loyalty na ipinapakita ni Paulo. Nakakatuwa rin makita na sa panahon ng intriga, may mga taong hindi tumatakbo palayo, kundi tumatayo sa tabi niya. Totoo man o pinalaki ang issue, ang mensahe ay malinaw. Hindi nag-iisa si Kim Chiu. Ang balitang ito ay isang malinaw na halimbawa ng dalawang realidad sa showbiz. Ang totoong pressure at danger na pwedeng maranasan ng mga artista. At 2, ang sobrang pag-exaggerate ng media at content creators para mag-trending. Una sa lahat, kung totoo ngang may bantalaban kay Kim Chiu, hindi na ito basta chismis o fan drama. Safety concern na ito. Si Kim ay public figure, kaya madaling maging target ng bashers, impersonators, online trolls, obsessed individuals. At hindi lang siya ang nagiging apektado, pati ang circle niya. Sa ganitong sitwasyon, very believable na si Paulo Avellino ay magpakita ng extra concern o subtle na paprotekta. Sa dami ng moments nila sa projects, interviews, BTS clips, at on-cam interactions, malinaw na meron silang tamang level ng closeness at mutual respect. Hindi man sila in a romantic relationship, may form ng partnership at pagmamalasakit na totoong nangyayari. Kaya kung may konting kaba, konting tension, o may rumor na may threat, natural lang kay Paulo, lalo na sa personality niyang tahimik pero maalaga, na magmukhang todo bantay. Hindi dahil sa pa-showbiz, kundi dahil ganun talaga siya makitungo sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Sa side naman ng fans at netizens, mabilis mag-react kasi. Ayaw nilang makita si Kim in danger. Natutuwa sila sa ideya na pinoprotektahan siya, at malaking bahagi na rin ng fandom culture ang pagiging alerto at protective.
Pero dapat tandaan, ang mga ganitong headlines ay kadalasang sobrang pinalalaki. Pwedeng maliit na misunderstanding, pwedeng isang comment lang, pwedeng biruan sa set na nabigyan ng ibang kulay. Sa huli, ito ang nakikita kong pinakamahalagang punto. Mas maganda na may nagbabantay, kahit maliit lang ang issue, kaysa balewalain ang posibleng peligro. At kung may nagpapakita ng genuine concern sa isang artista, ito ay hindi dapat gawing chismis lang. Dapat itong tingnan bilang positive dahil hindi lahat ng tao sa industriya ay tunay na nagmamalasakit. Kung totoo man o exaggeration ng balita, isang bagay ang malinaw. Si Kim ay may taong handang tumayo sa tabi niya. At para sa maraming fans, malaking bagay yon.